Hello mga ka-crazy at 50s! Magandang araw po sa lahat. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat bago po matapos ang taon. At isang napakagandang episode po nito dahil magre-review po tayo ng 10 mga films or movies na dapat na napanood nyo na sa age 50 or age 50 and above. Ayan. So, kung minsan ang mga movies or film na pinapanood natin, no, ay isang nagiging bahagi ito ng ating buhay. Pero siguro, okay lang din naman, pero hindi na para sa atin yung mga romance, yung mga love story, ayan. Pero kung meron namang mga napapanahon na love story, di ba? Maganda rin naman na makanood ng mga ganong movie. Pero ngayon, ang i-review nating movie ay isang bahagi ba ng pagkatao natin na maganda rin talaga sana na mapanood natin lahat. Bakit? Ayan, kasi itong mga movies na ito ay masayang mapanood para maging minsan guide din, no? Guide din sa buhay or mga learning na pwede nating gawin din or isabuhay. At parang kung halimbawa nandoon na tayo sa ganong sitwasyon, ano ba yung pwede nating magawa? Ayan, ang ganda ng topic na to. Okay, so eto na ang 10 film na dapat a must-see movie ng lahat na katulad ng age ko, age mo, age natin na 50 and above. Okay, so eto na ang first. Ang first natin ay ang The Bucket List. The Bucket List. Ayan. So, sino ba yung palaging may bucket list dyan? Di ba? May mga listahan. Ito yung mga gusto kong gawin. Ito yung mga gusto kong mangyari. Mga goals ba? Tama yan. Maganda yan. Bakit? Kasi ito ay tungkol sa dalawang matandang lalaki na malapit na sila sa dulo ng buhay nila. Pero pinakita nila or pinakita ng movie or ng film na hindi hadlang ang edad para sundin pa rin natin yung mga pangarap natin. Ayan, eksakto sa ating lahat yan, di ba? At nakakatawa, nakakaiyak, at nagpapaalala ito sa atin na huwag sasayangin ang oras natin sa mundo. Ayan. So, tayo ba ay parang makaka-relate tayo kasi 50 na tayo. Hindi pa to ang huling yugto ng buhay natin. Ito ay one of the phases lang ng buhay natin. Pero ang movie na ito ay tungkol sa mga dapit hapon na or nasa buhay nila na kung saan talagang umidad na sila. Pero naging productive pa rin. Yan, panoorin nyo yan na The Bucket List. Okay. So, number 2, Julie and Julia. Ayan, si Julie at Julia. Ayan, isang babaeng nagluto at nag-vlog. Ayan, na parang sabi niya sa puso niya, try mo lang kahit late na. O, diba? Perfect sa mga gustong mag-explore muli sa passion at creativity. Ayan, parang ako, no? Nag-vlog ako, nito na, 50 na ako. Pero hindi pa rin naman huli ang lahat, diba? Kung hindi mo pa nagagawa yung gusto mong gawin noon, pwede mo nang gawin ngayon. Ayan. Or simulan mo na ngayon. Ayan. So ito, no, si Julie and Julia, itungkol sa isang babae na medyo nagkaedad na rin siya, pero gusto niya pa rin gumawa ng mga bagay-bagay na makakapagpasaya sa kanya. Nakaka-relate talaga ako dito. Ikaw, nakaka-relate ka ba? So panoorin mo to, ha? Si Julie and Julia. Okay, sa third one, The Intern. Ito, ang ganda nito. Napanood ko to. Nakakatuwa to. Isang matanda na nag-retire na siya. Namatay na yung asawa niya long before. And then, syempre, naghahanap pa siya ng meaning sa buhay niya. Ayan. So, siya ay 70 years old na. Ayan. Parang si ano to nakalimutan ko. Si Robert De Niro yata ang gumanap dito. Robert De Niro. If I'm not mistaken. Ayan. So, imaginein mo yun. 70 years old, naging intern siya sa isang kumpanya. At kitang-kita sa movie na ito na talagang meron pang lesson sa buhay. Na life doesn't stop because you are 70 or 50. So life must go on. Habang buhay pa tayo, kailangan natin kumilos at pwede pa tayong makadama ng lahat ng mga opportunity na pwede nating gawin para sa sarili natin. Ayan. So,
Natuto siya ng mga bagong skills, nagkaroon ng mga bagong mga kaibigan, at syempre pa, mga bagong experiences. Na kahit 70 na, pwede pa rin talagang nating ah, makuha yung timpla ng buhay na gusto natin. Kumbaga sa kape, 'di ba? Yung kape pagka medyo napatabang, lalagyan mo ng konti pang kape, lagyan mo ng gatas, lagyan mo ng asukal. Pag naman napatamis, lagyan mo ng konting mainit na tubig, haluin mo ulit. Ayan. So siya, bilang may edad na siya na 70 years old, hindi siya tumigil. Hindi siya nag-retire sa ganong age. Siya ay nagsilbing inspirasyon pa sa mga naging katrabaho niya, sa mga taong nakilala niya pang muli at naging kaibigan niya. At sa huli, nagbigay siya ng isang aral sa kanila na hindi tayo dapat huminto dahil umidad na tayo. Ayan. Okay. So, number 4, eto na. Number 4 is about Hidden Figures. Ayan, ang ganda nitong movie na to. Yan. Ito ay nagpapakita ng isang babae na may challenges sa buhay niya. Ayan. Kaya pwede tayong mag-shine or pwede tayong lumiwanag pa ang buhay natin maski na meron tayong mga kahinaan or mga kahit na hindi tayo mukhang capable, pero malalaman natin na mas malakas pala tayo or may strength pa pala tayo na tinatago sa ating sarili. Ayan. Kaya nakaka-inspire ito para sa ating mga midlife, not crisis, midlifers. So tayong mga nasa kalagitnaan o katanghaliang tapat ng ating oras o ng buhay sa mundong ito ay napakaganda. Kasi gumawa siya ng difference or pagbabago sa kanyang sarili, sa pamilya, sa trabaho, at sa mga taong nasa paligid niya. O, diba? Ang saya nun. Kaya kayo dyan, manood kayo. Hidden Figures. Okay. And then this one, ako, favorite movie actress ko to sa Hollywood. None other than Julia Roberts. Ayan, si Julia Roberts ang gumanap dito. Ito ay, for number 5, Eat, Pray, and Love. Ayan. So ito ay about travel. Nagsikap siya na hanapin ang kanyang sarili. Ayan. Di ba minsan, no, kahit kasama mo ang sarili mo, literally, parang hinahanap mo pa yung mga bagay na gusto mo pang gawin. Minsan parang nawala tayo, 'di ba? Hindi nawala sa sarili, nawala sa focus, nawala sa mga bagay-bagay na kumbaga masaya tayong ginagawa noon, parang medyo na bored tayo, ganyan. So ito ay isang parang nagkaroon siya ng break sa lahat ng mga dinaanan niya noon, sa lahat ng mga bagay-bagay na napagod siya. Ayan, napagod, naguluhan, naingayan, ayan. So, pumunta siya sa isang lugar na kung saan doon niya natagpuan yung kanyang sarili muli. At ito ay nagbigay sa kanya ng reflection, nag-reflect siya, ano ba yung, nasa na ba siya sa buhay niya, ano pa ba yung gusto niyang gawin, ano pa ba ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Ayan, ang ganda nito, sobrang maganda yung movie na ito. At bukod sa maganda yung actress at magaling yung actress na gumanap, yung lesson and learning dun sa moral ng story or ng film is very realistic. Talaga nangyayari sa tao, babae man o lalaki, nangyayari yan. Kaya napakaganda din talaga ng nagtra-travel, 'di ba? Parang na-unwind mo ang isip mo, ang puso mo, at healthy ito para sa isang tao. Ayan, at nagkakaroon ka ng pagkakataong ma-discover mo pa yung sarili mo. Ano ba yung mga bagay-bagay na gusto mo, at ano yung mga bagay na ayaw mo nang balikan pa. Ayan. Okay, naku, lumalim na ulit tayo. Okay, so number 6 is the best exotic marigold hotel. Yan, di ko pa to napanood. Pero sabi dito, imaginein mo ang retirees. Ayan, marami daw retirees dito na nag-decide na mag-adventure sa sa India. Ayan. Ang lesson daw, life is still exciting after retirement. Oo naman, 'di ba? Kaya nga pinaghahandaan tong retirement, 'di ba? Dahil mas exciting ang retirement kapag napaghandaan. At syempre, yung iba, for example, ito nga naalala ko nito, naging suggestion ko sa isang kaibigan na magre-retire. Sinulatan ko siya ng letter. Syempre, letter sinulat.
Sinulatan ko siya at nag-suggest ako ng mga puwedeng gawin after retirement para maging mas masaya, mas productive, mas creative yung buhay. At hindi lang tayo porket retire, wala na tayong gagawin, 'di ba? Kasi once na nag-retire ka, hindi na puwede na manonood ka na lang ng TV, ng 'di ba kailangan mong gumawa ng mas creative na mga bagay para mapatunayan mo pa sa sarili mo na you are not a burden, but you are always in a productive mode. Creative and productive mode. Ayan. Okay. So yan no, wag daw sumubok at wag matakot kapag 50s na, 60s, 70s, kahit 80 na. Kapag kailangang gawin pa yung mga bagay na gusto. Pero syempre ingat na kasi pag 80s mahirap na. Medyo ano na yan. Medyo mahirap na yung kanyang galaw at paglakad. Pero dito, sinasabi natin na talagang hindi titigil ang buhay hanggat nandito tayo sa daigdig na ito. Maging productive, maging meaningful, maging, alam mo yun, maging mas makabuluhan pa ang buhay, maski na sa age na kung ano man yung nandoon tayo ngayon. Ayan. Napaka mapalad tayo, tayong mga naging 50s ngayon dahil very ano tayo, nasa middle tayo ng mga lumang bagay noon at mga bagong bagay ngayon. Ibig sabihin, nabuhay tayo noon na kung saan wala pang cellphone, wala pang kahit na ano, walang wifi, wala talaga lahat. Pero ngayon, nakita natin yun noon, nasaksihan natin kung gaano kabagal ang buhay noon. At ngayon, nasasaksihan pa rin natin kung gaano naman ito pinabilis ng mga makabagong teknolohiya gaya ng wifi, gaya ng internet, ng online. At syempre pa lalo na ngayon meron na tayong AI or the artificial intelligence. Pero basically, kahit na gaano pa naging maunlad ang teknolohiya sa panahong ito, back to basic pa rin tayo na kailangan nating tanggapin kung ano yung meron tayo, pero yakapin pa rin ang lahat ng mga nakaraan na nakatulong sa atin. Pero yung mga nakaraan na hindi na nakatulong, syempre pa yan yung dapat nakalimutan na natin. At mas maging matatag tayo sa mga bagay pang darating at sa mga panahon pang darating. Ayan, okay. Alright, sa number 7 naman, eto maganda rin to. Sobrang maganda to. Ayan, si Forrest Gump. Ayan, Forrest Gump. Ito naman ay very classic talaga. Very classic talaga to. Ito ay hindi lamang comedy, hindi lamang nakakatawa, kung hindi nagpapakita ito na sobrang simple lang talaga. Pero, kumbaga simple lang ang buhay, pero maraming surprises. Life is simple but full of surprises. So yan ang pinapakita ng buhay na ito or movie na ito. At syempre sa edad natin, mas naiintindihan na natin na ang mga lessons ng mga films na yan ay hindi lang basta para magbigay ng entertainment, pero ito ay nagbibigay ng mas malalim na mga aral na magagamit natin sa totoong buhay, sa sarili nating buhay actually. Ayan, okay. So with number 8, ayan, ano yung number 8 natin? Sabi dito, Under the Tuscan Sun. Ayan. So ito ay muling pagsisimula ng bida sa Italia or sa Italy. Ayan, ang ganda dun, 'di ba? Italy. At ang ganda ng scenery, ang ganda ng view, ang ganda ng lahat doon sa Italy. Pero ang lesson dito, life can be built at any age. O yan, pwede tayo magsimula muli, mula sa foundation muli, hanggang sa mapatatag natin to ng level by level, kahit na anong age pa, lalo na 50 ka, or 50 na tayo. Ayan. Ayan. Kaya perfect ito sa mga gustong magsimula muli, at mag-inspire pa ng mga bagong bagay na pwedeng mangyari pa sa buhay. Ayan. O nga no, alam mo minsan kahit hindi naman yung, halimbawa hindi naman Italy no, meron din tayo. Ako kasi nakapunta na ako sa Singapore. Kami buong family, nagkaroon na kami ng chance na makapunta sa Singapore. Maganda rin talaga na makapunta sa iba-ibang mga lugar. Lalo na may mga budget dyan. Pwedeng-pwede talaga kayong mag-travel iba-ibang lugar. Minsan yung mga iba na hindi pa talaga nakakapunta sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas, yun, maging goal. Ayan, maging goal natin. And kapag meron namang budget, why not punta sa iba-ibang mga lugar na sa labas na ng Pilipinas, di ba? Katulad ng Paris, katulad ng Italy, ayan.
Okay, so yan yung parang binibigay sa atin. Okay, with number 9 naman, The Theory of Everything. Ang ganda nito. Isa sa pinaka-inspirational na pelikula ito. Bakit? Kasi sabi dito, nagpapakita siya ng tapang, pagmamahal at determination. Bakit? Kasi sa dami ng obstacles na naranasan niya sa buhay niya, hindi siya sumuko. Hindi siya nawala ng pag-asa, hindi siya nanlumo. Pero ito ay naging daan para mapatunayan niya na matatag pala siya or mas matatag pa pala siya. Ayan. So, nagpapakita ito na katulad natin na nasa midlife age, marami pang dadating sa atin na mga pagsubok, marami pang trials, marami pang mga bagay-bagay na dadating. Pero binibigyan tayo nito ng advanced lesson na kaya natin malampasan anuman ang dadating sa atin sa buhay na ito. Ano pa ang dadating sa atin sa buhay na ito. Ayan, so yan yung Theory of Everything. And finally, ito, ang ganda nito. Ewan ko kung napanood niyo na po ito. Calendar Girls. Ayan. Ito naman ay tungkol sa mga magkakaibigan na mga babae na kung saan hindi sila natakot subukan ang anumang bagay na pwede pa nilang gawin or subukan. At ito ay nagpapakita na ang age daw ay just number. Yes naman, ang age ay just number. At ito ay, alam mo yung umikot ang buhay nila sa kanilang friendship, sa kanyang masaya lang, laughter, pero merong women empowerment. At lahat nandito na. Ibig sabihin, sa pagkakaibigan kasi no, hindi ko alam kung parehas lang. Pero alam ko parehas lang ang dynamics ng pagkakaibigan ng babae o lalaki. Dito kasi pinakita yung kapangyarihan ng pagiging united kayo bilang magkakaibigan. At dahil doon nagiging mas malakas kayo. Para bang big kiss ng walis, 'di ba? Walis ting-ting. Pag mag-isa lang ang walis ting-ting or ang stick na 'yan, syempre pa hindi ka makakalinis ng, 'di ba? Ng goal mo malinisan ng isang area ng bahay or area ng lugar. Pero kapag binikis mo siya, 'di ba? Ang luma nito, no? Ang luma nito actually, pero hindi siya naluluma in a sense na yung aral niya ba, kapag marami kayo or mas marami yung walis tingting na magkakasama at naibigkis mo yan sa isang tali, marami kang malilinis, marami kang magagawa, 'di ba? Pwede kang mag-agiw, pwede kang maglinis ng bakuran, pwedeng maging isang instrumento siya para sa isang magandang layunin. Ganon din yung pagkakaibigan, no? Kapag kalat, 'di ba? Pag watak-watak, pag walang unity, walang pagkakaunawaan, pag wala lahat, ayan. So, walang nabubuong makabuluhang pagkakaibigan. So, ang ganda nitong huli, yung Calendar Girls, pinakita doon na anumang pagdaanan ng isa, kapag bigkis sila or kapit-kapit sila, ayan, mas nagiging mayabong ang friendship, ano man ang pagsubok, nagiging mas matatag sila, lahat pare-parehas. Ayan, so ang ganda, 'di ba? Ang ganda nung pinag-usapan natin. Yan, napakahalaga talaga na matutong mula sa mga films, hindi lang basta manood for entertaining or entertainment purpose. Nanonood tayo para meron tayong kahit papaano matutunan. Parang sa school, 'di ba? Hindi naman tayo pumupunta sa school para lang malibang, para magkaroon ng mga kaibigan. Siyempre, bonus na yun lahat. Pero nandun tayo para matuto. So, ganun din kapag nanonood tayo ng anumang movie, ito ay nagsisilbing entertainment, nalilibang tayo. Pero at the same time, tayo ay natututo mula sa mga aral na binibigay ng mga bida. Bida man yan, kontrabida man yan, ano man ang papel na ginagampanan ng mga karakter na yan, ayan ay bumubuo ng isang movie na kung saan nagiiwan ng marka sa puso natin. Yan, marka sa puso natin. Yan. Ayan. So, sana yung mga pelikula or mga movie na nabanggit na ay tumatak sa ating puso. At sana magkaroon kayo ng panahon na mapanood yan habang holiday pa. Ayan. At paki-comment din po dyan sa baba kung meron po kayong mga movie na gustong i-share sa aming lahat dito. Kasi talagang gusto rin po naming manood ng mga makabuluhang,
mga movie, lalo na nasa age tayo na kung saan kailangan pa rin nating matuto sa bawat isa. Ayan. At saka kung ano yung naging favorite nyo po pala na talagang, alam mo kung one of my favorite movies na talagang tumatak sa akin, yan. Sabihin ko na lang dito, ayan. Ayoko nang i-comment pa, ayan. Ayan, gusto ko yung Pretty Woman. Halos lahat yata ng mga Julia Roberts movie, Pretty Woman, Notting Hill, ano pa ba? Meron pa eh, marami yan eh. Sa dami, hindi ko ayun, Runaway Brides, yan, maganda rin. Ano pa? Kasi meron siyang tinatawag na addiction dun sa, not only for the love team, diba, ni Richard Gere at saka ni Julia Roberts, but also because of the theme ng movie na kung saan napapadama sa'yo na eto yung talagang kinikilig ka na dun sa mga karakter. Tapos yung lesson pa at yung moral pa na syempre dun sa mga movie na yun, dun sa Pretty Woman naalala ko kasi meron siya dong nasa desk na sinabi nung isang butler or hindi, yung nagme-maintain ng hotel, sabi niya doon, it is very difficult to let go of someone who is so beautiful. Ayan. So, nakatingin siya doon sa necklace na sobrang mahal. $250,000 yata ang halaga. Pero iniwan niyo ni Pretty Woman, yan, ni Julia Roberts kay doon sa pinaka nagme-maintain ng hotel. So, nangangahulugan na yung movie na yon ay nagpapakita na napakahirap iwanan ng isang bagay na sobrang valuable. In the same way na napakahirap din iwanan ng isang tao na sobrang napamahal na sa'yo. Or malalaman mo na very valuable ang isang tao kapag nawala na siya sa'yo. Ala, ang lalim na nito. Para naman ako si Charo Santos na naman nito. Ayan. So, ayun lang no, yung na-review natin. At naisingit ko lang yun yung bonus tips na pwede nyo pong panoorin. Pero alam ko naman dahil very popular ang Pretty Woman, napanood na rin ito ng halos lahat. So, yan, kasi hindi lang dahil fan ako ni Julia Roberts, kundi napakaganda talaga ng naging movie nila or movie niya sa, lalo na yung mga pinagtambalan nila ni Richard Gere. Ayan. Ano pa ba? Marami yan eh. Pretty Woman, Runaway Bride, Notting Hill, si Hugh Grant yata sa Notting Hill. Sino pa ba? Basta lahat halos. Meron pa yung My Best Friend's Weddings. Ayan, ang ganda. Ang ganda niyan. So, lahat yon ay tumatak sa puso natin. Ako, personally, sa puso ko. At syempre pa kayo, meron din kayong favorites nyo. Pwede nyo pong i-share dyan yung mga favorites nyo sa ating comment section. Ayan. Ano pa yung mga naging tatak sa inyo ng movie na yan, pwede nyo pong i-share sa amin. Ayan. So, sana po, nag-enjoy po kayo muli sa araw na ito. Ito lang po ang akin na share ngayon, pero ito ay tatatak sa inyo kasi once na napanood nyo po ang movie, mararamdaman nyo na ito pala ay kailangan ko ring marinig at makita mula sa ibang mga anggulo or ibang tao. Or maski na movie yan, ito ay nagpapakita ng isang sense of alam mo yun, buhay tayo, nakakaramdam, nakakakita, nakakarinig. At dahil yan ang gift natin na galing sa Diyos. Dahil yung mga bagay-bagay na ini-enjoy natin, hindi natin yan na-enjoy. Syempre pa, kung walang nagbigay niyan mula sa itaas. Ayan, salamat po sa lahat ng mga nakasama po muli namin dito. Huwag po kayong mahiyang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Crazy at 50. Always stay maganda inside out kasi yung pag-stay maganda inside out, it will go a long way. Okay, bye for now. God bless.